Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bigyan ko kayo ng update ng Mayon Volcano. Kasi kanina lang, biglang nagbuga ng uson, yung natawag dito sa amin, pyroclastic flow. Nakunan siya ng isang residente namin dito sa Santo Domingo, Albay, ni Ryan Binamira Bercasio. Around 7:11 siya nangyari kanina mga kababayan. Yan ang post mga kababayan ni Ryan Binamira Bercasio. Sabi niya, nagpostngak na naman si Mayon. Panoorin natin mga kababayan. Kanina lang ito. Ayan o. Yan o. Biglang nagpostngak mga kababayan. Ibig sabihin, nagpumutok. Ang ibig sabihin, bicol ng pumutok. Nagpostngak si Mayon Volcano. Kuha yan mga kababayan ni Ryan Binamera Bercasio sa Santo Domingo, Albay. First District siya. Yan o. Ugpa ng abo didi. Nagugpa, ibig sabihin, bumagsak yung abo, yung usok, abo. Yan, mga kababayan, yung kuha kanina ni Ryan Binamera Bercasio, isang residente po ng Santo Domingo, Albay. First District, malapit dito sa amin, sa Legazpi. Sunod lang na bayan, mga kababayan. Tingnan natin ang sitwasyon ni Mayon Volcano. Dito, may roof deck ako dito. Kitang-kita dito sa amin. So, tingnan natin muna, mga kababayan. Labas tayo dito sa ating studio para tingnan natin. Taas tayo mga kababayan. Dali lang. Sa third floor, may roof deck kami dito. Kitang-kita ang Mayon Volcano. Dali lang po. Para ma-update ko kayo. Kaya pala kanina, mga kababayan, may nag-message sa akin kung kumusta si Mayon. So, buksan natin dito. Pakita natin kung kumusta si Mayon Volcano. Ito yung roof deck namin. Ayan si Mayon. May usok pa. Pero yung bumagsak po, yan, close natin. Yung Santo Domingo, yung kaninang bumagsak pa. Doon parte yun. Pero ito, ulap siya. Wala man apoy makikita kasi araw, pag umaga, hindi nakikita yung apoy. Pag gabi, kitang-kita siya. Yung dumadaustos na apoy, ito yung mismong summit ng Mayon. Yan nga. Ito. Ayan. Ayan yung mismong bibig ng Mayon Volcano. So, until today, mga kababayan, ay pumuputok siya. Yan, dito yung kabila. Ayan, ulap siya, mga kababayan. Linion Hill. Ang dating airport yan, dyan, katabi niyan. Pero yung airport, nandun na. Nandun na banda, yung airport. Bicol International Airport. Linipat na po, mga kababayan. So yun ang sitwasyon mga kababayan ng Mayon Volcano. Papunta yon dito, yung Santo Domingo, dito banda, First District. Doon naman, Third District. Usually, yung bagsak ng abo, doon parte, ginubatan. Pero kasi habagat na, kaya papunta dito. Paminsan. Yung umiikot na yung hangin. At dati, yung daloy ng mga lava, dyan parte. Ngayon, natibag yung parte ng Mayon Volcano, yung bibig ng Mayon, natipakan dito.
Kaya pumunta na dito yung dumadaloy na apoy, pyroclastic flow or ozone, ang tawag dito sa amin, ozone, ng Mayon Volcano. Yun nakita ninyo kanina, mga kababayan. Yan sa likod ko siya. Yan, Mayon Volcano. Yan Yan na Mayon Volcano, di ba? Ang ganda dito sa amin kasi kitang-kita yung Mayon. Yan ang paligid namin. Ito yung roof deck namin, mga kababayan. Dito sa bahay. Di ba? Anyway, kumalma uli. Paminsan-minsan lang po, bumubuga siya. So, baba na tayo. Sara natin ito. Baba na tayo. Sara natin. Ay. Lit lang po, mga kababayan. Sara natin. Para sigurado. Laging nakasara yan. Baba na tayo. Doon sa kwarto. Second floor namin. Yan. Ayos. Mga kababayan. Balik tayo dito. Sa ating studio. So, yun ang kalagayan ng Mayon Volcano. Ay, check natin kung ano sabi ng PHIVOLCS. Ito yung Mayon paggabi. Sabi dyan, is an explosive eruption looming. Mayon Volcano records highest SO2 emissions in 26 years. Yan, inanunsyo ng PHIVOLCS na naitala ang 13,128 tonelada kada araw ng sulfur dioxide emission, ang pinakang mataas sa loob ng 26 na taon nitong Sabado, July 11, 2026. Patuloy na pinapayuhan ang publiko na maging mapagmatsyag habang nananatili ang alert level 3 ng bulkan. So ito yung naging advisory, Mayon Volcano Advisory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Increasing sulfur dioxide or SO2 gas emission from the summit crater of Mayon Volcano, now on its 187 consecutive day of eruption, has reached very high concentrations today based on measurements by campaign UV spectrometry. Volcanic SO2 flux average 13,128 tons per day for the day, the highest emission from Mayon recorded in 26 years, only slightly lower than those measured during the explosive eruption of the Mayon volcano in 2000. This abrupt rise has been accompanied by increase in the occurrence of low-frequency volcanic earthquakes or LFBQs that are attributed to volcanic degassing and minor strombolian activity at the crater, and increased rockfall linked to collapses from new lava flows. Yan po mga kababayan. So may increased activity pala yung Mayon Volcano. Kaya kanina, habang live tayo mga kababayan, may nagpaabot ng reaksyon, nangungumusta, ano na niya yung Mayon Volcano. Siguro napanood nila. Mabilis kasi ang posting ng ating mga kababayan. Matik agad. Pag nakita nila yung Mayon, kukunan ng video, diretso post. Naka-live tayo, hindi man natin nakikita. Nandun sa taas yung aming view deck para sa Mayon Volcano. Kaya with this, chinek natin, ngayon, naibalita na mga kababayan ng ating mga residents dito sa Albay. At I think yung mainstream media
na-cover na rin po itong information na to sa bilis ng information ngayon. Okay po? O huwag mag-alala po yung ating mga kababayan sa ibang bansa na taga rito sa Albay, yung nasa paligid ng Mayon Volcano. Okay pa man po at normal ito sa atin, di ba? Huwag kayong mag-alala. On alert yung ating mga local officials at yung dating ginagawa na mga pagbabawal, bawal doon sa 7 kilometers extended danger zone, bawal pumasok doon. Nag-ikot tayo doon kasi yung lugar ni Mrs. na kasama siya sa 7 kilometers. Pero yung sa taas na, yung sentro, hindi masyado. Barangay Buyoan in Matanag. Yung kung saan namatay yung tatay ni Mrs. nakahimlay. Matanag yon, nasa slope yon. Pero medyo malayo na rin. Kaya wala man evacuation, mga residents doon sa sentro. Pero doon mismo sa may katawan ng Mayon mismo, sako pa rin ng barangay yon, doon bawal na. So may mga tawag dito, barricades na nilagay yung PNP na bawal ang pumasok papalapit doon sa Mayon Volcano. Kasi may experience na kami, 72 farmers yung nalitson po nang biglang magkaroon ng pyroclastic flow. Anong taon yon? Nakalimutan ko na. 2000? Hindi. Medyo matagal na yon. Maliit pa yung anak ko. Yung tawag dito, yung eldest ko. Nasa 3 years old pa lang yata yung eldest ko. Nasa radyo pa ako, nasa mainstream radio pa ako. 1992 yata, 92, 93, ganoon. Anyway, so yun yung ating update mga kababayan ng Mayon Volcano. Yun lang po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po, God bless.